Welcome back to our channel. Ayan, Gigi's Collection here. Ayan. So, for today's video, kagaya nga po na ipinangako ko sa inyo, last upload natin ng video, ipapakita ko sa inyo kung paano natin malalaman kung imitation lang ba yung makina or hindi. Original ba or hindi. Ayan. Pero bago ang lahat at kung ikaw ay bago sa aking channel, please subscribe, like, and share, and please hit the notification bell para lagi kang update sa aking mga susunod na video. Intro, pasok! Ayan, welcome back. Ayan. So, eto nga, mag-umpisa tayo sa lesson 5. Pero bago tayo mag-umpisa sa ating lesson 5, i-recap muna natin yung ating lesson 1 hanggang lesson 4. Sana napanood nyo po para mas maintindihan nyo po yung ating mga sewing tips. Ayan. So, ang lesson 1 nga po natin ay mga dapat tandaan bago tayo magsimula sa ating maliit na tahian. At ang lesson 2 natin, paano tayo magsusulot ng sinulid sa ating sewing machine. At syempre, pag nakabili na tayo ng makina, kailangan alam din natin kung paano natin susulot yung sinulid, di ba? So, ang lesson 3 naman natin ay saan nga ba pwedeng bumili ng sewing machine? Saan tayo makakabili ng mas murang sewing machine? Ayan. At ang ating lesson 4 ay ano ang magandang brand ng sewing machine? Kung ano yung mas matibay na sewing machine. Ayan. At kung recommendable ba ang portable sewing machine. Ayan. At ito na nga po ang lesson 5 natin. Kagaya nga po na pinangako ko sa inyo. Paano ba malalaman kung ang makina ba ay original? Ayan, original or imitation lamang. Ayan. So, kasi may mga sewing machine di maiiwasan na mayroon talagang imitation lamang. So, panoorin nyo po ang lesson 5 natin para malaman ninyo. At huwag nyo pong i-skip kasi mahalaga pong malaman ninyo kung original ba yung mabibili nyong sewing machine. Ayan. So, please watch this. So, ito nga po yung packaging ng original na Juki sewing machine natin. Ito yung original na made in Vietnam. DDL 8100E series. Yan po ang nakalagay dyan sa kanyang packaging. Yan po ay original na Juki. Made in Vietnam po yan. Ayan. At ito naman po yung class A natin. Ito po ay 8700A. Yan po ang class A na Juki natin. Ayan. At ito yung class B na 8700B. So, may nakalagay ng A at B. At ang class C, wala po siyang nakalagay na, walang naka-indicate. So, nakakalungkot po na ang class 8 po ay mayroon po siyang nakaukit o naka-engrade na Juki sa ilalim ng makina. Ayan. Class A lang po yan pero may ukit po yan dyan. Ang original po ay meron din. So, medyo malilito tayo kasi parehas silang mayroong ukit. At dyan sa unahan, dyan sa likod, meron din siyang, makikita nyo dyan na may nakaukit din siyang Juki. Yan po ay class A lamang pero meron din po siyang ukit. Kaya, nakakalungkot na malilito tayo. Magtitiwala na lang talaga tayo sa seller. Kung honest talaga yung seller natin, sasabihin niya talaga kung class A or original. Ayan, ang machine na kanilang binebenta. At ang original po na kalimitan naman po, ang machine ay kapag original, meron po siyang nakaukit. Ayan, kagaya po ng overlock na yan, meron pong nakaukit yan dyan sa labas at saka sa likod. Yan po ay siruba, yan po ay original. So, ang class A po ay matibay na rin naman po ang class A. Yun nga lang, so parang malilito tayo dahil
may nakaukit na rin siya, naka-engrave na rin siya doon sa machine na Juki sa ilalim at sa likod. So, kay seller na lang talaga tayo depende kung siya ay honest talaga. At kalimitan po sa mga nabibili natin sa online, sasabihin nila original. Pero karamihan doon ay class A lamang. Ayan. Ang mga imitation po, sa imitation po ay walang nakaukit. Ayan. Wala pong ukit ang imitation na machine. Wala po kayo makikita kagaya niyan. Wala po yang nakaukit kasi iyan po ay imitation lamang. Yan. So, ganyan po, diyan po natin makikita ang original or hindi original. Kapag may nakaukit, maaaring original or class A po. Pag wala po, imitation po yun.